Magsesermon na naman ba ako dito sa inyo? So, eto, meron na naman tayo na-receive sa ating comment section. Ang hirap daw maging OFW kasi pag uwi daw ng Pilipinas, wala daw mag-aalaga. Which is true, especially kapag doon sa mga single. Yun talagang as in, hindi nagkaanak dahil breadwinner. Talagang ibinigay yung buong buhay sa pamilya. So, yan talaga yung mahirap sa pagiging OFW. Pero guys, kaya nga tayo may ganito eh. Kaya nga minsan naglalabas ako sa inyo, 'di ba? Sinabi ko naman sa inyo na mag-iwan kayo para sa sarili nyo. 10%, 20% para sa sarili nyo, mag-invest kayo. So as OFW, pwede naman kayo mag-invest ng bahay, pwede kayong kumuha ng insurance kung gugustuhin nyo kahit nasa ibang bansa kayo. So ang ginagawa kasi natin na OFW, bibigay ng bibigay ng bibigay, then aasahan natin na lahat ng nabigay natin sa pamangkin natin, sa kapatid natin, pagtanda natin is babalik sa atin. Which is sad reality, hindi po siya nangyayari. Or kung mangyari man, hindi nila obligasyon na magbalik ng lahat ng tinulong mo. Kasi for, from the start naman, hindi naman sila yung talagang kung humingi man sila sa inyo, so nasa inyo pa rin yun kung bibigyan nyo sila, 'di ba? So it's up to you naman. But for me, it's a big big no na hindi kayo magtira sa sarili nyo. Mag-invest kayo, invest kayo ng bahay, invest kayo ng business, or invest kayo ng insurance para pagtanda nyo is may tutulong sa inyo. So, syempre, ang tanong naman dyan, mag-invest kami ng business. Eh, wala nga kami sa Pilipinas. So, kung wala tayong mapagkakatiwalaan, so gayahin nyo na lang yun sa akin. Invest property.